following is a paid broadcast. Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa Black Timer lamang at hindi ibig sabihin na ito na rin ang pananaw ng may-ari at management ng himpilan. Magandang umaga, lungsod ng Tayamas, lungsod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan. Lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansang Pilipinas. Samahan niyo po kami palatuntunang stand-up, balikatahan para sa Sulong Quezon. Nagpupugay kami sa inyo. Araw po ngayon ng linggo, ika-30 sa buwan ng Agosto, taong 2020. Napapakinggan niyo kami sa napakarami nating himpilan. Siyempre, napapanood niyo po kami via Broadcast Channel 6. Ako po ang inyong mga kasama, maliit at tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, si Celine Tutur. Samahan niyo po kami sa loob lamang ng isang oras ngayong Sabado, ngayong linggo ng ng bukas ay ano na bukas ay 31 na. Oo. Tayo nagkakamali. Si King Formaran po, bumabati ng magandang umaga at sa Facebook Live din po ay subaybayan niyo kami. Siya nga pala ating i-announce yung sa susunod, effective September 1 po, ay mapapakinggan kami dyan sa Reyna area. Real Infanta Nakar, dyan po sa Spirit FM. At 9 o'clock po, medyo delayed kumpara rito. So 9 o'clock po kami dyan mapapakinggan. Magandang umaga kay Father Francis Lucas ng Spirit FM Infanta. At ganoon din po kay LJ Rowanto, si Vice Mayor Rowanto ng Infanta Quezon. Magandang umaga po, ha? Oo, kaya inaasahan po ng ating palatuntunan sa mga taga-Real, Infanta, and General Nakar, sa lahat po ng mga bayan, bahagi po ng unang distrito sasamahan, susuportahan nyo rin po ang palatuntunang stand-up. Ang palatuntunang ito, napapakinggan po ninyo sa mga impilan ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 FM, Pakakak ng Bayan. Napakarami, ano? Hindi, ako'y mauutal, pag inisa-isa ko yung mga binabagit na nating mga radio stations na yan. At hindi lang yan, napapakinggan po ninyo kami. Pwede nyo pong subaybayan ang palatuntunang ito. Samahan nyo po kami sa iba't iba nating mga pinagtatalakayan, pinag-uusapan sa distrito po ng bahagi ng ika-4, kung saan nakapumapailan lang tayo, partner mga kaibigan, sa mga impila ng 98.9 Love FM, bayan po ng Lopez, Radyo Servisyo 93.3, bahagi po ng Gumaka, at sa Tagkawain Quezon Supreme Radio 98.3. At dahil sabi sa atin ng taga Lopez, rinig pala tayo ni Governor Villapuerte ng Camarines Sur, sapagkat yung radyo sa Lopez ay abot din doon sa Camsur, sa Camarines Sur. Kung saan ang governor dyan ay mga Villapuerte, di ba? So, abot pa na tayo doon. Itong tinig na ito ay naririnig doon sa mga Marinaaga sa mga kababayan natin Bicol noon. Mabuhay po tayong lahat. Ano man po ang ating pinagkakabalahan sa araw na ito. Ang marami sa inyo, alam kong namamahinga mula po sa isang linggong araw-araw na pagtatrabaho, pagtutok sa ating mga gawain. Pero ano man po ang inyong mga pinagkakabalahan, inaasahan po namin nakatune in kayo sa anumang mga himpilan na binanggit po natin kani-kanina lang. Oo, good morning bago ang lahat, dahil ngayon ay linggo, at tayo pasalamat sa Panginoon, tayo pinagkakalubang pa rin ng mga Praise the pagkakataon Lord. na ganito, na kahit linggo ay dapat tayo magsamba muna, subalit Yes. alam mo, ang ginagawa ko sa madaling araw, yung Spirit FM, BMFM dito sa lungsod ng Lucena, pag madaling araw, meron dyang more than 30 minutes na hindi naman misa, pero meron. So, nakakarinig ka ng mga salita-aral ng Diyos. Hindi, may pari na nangangaral, may homily siya. Para ka na rin nagpunta sa simbahan dahil ang ganda di ba? Nasa bahay ka lang, nakikinig ka, medyo laksa mo ng konti para rin marinig ng mga kapitbahay mo.
So, yung pare ay may homily siya at nangangaral siya. Maganda yung mga ginagawa ng niyang example kung paano tayo mamumuhay ng mas maayos. So, para ka na rin nagsimba. Nagiging giya kasi natin yan, yan. May mga oo. pagkakataon po naman talaga tayong hindi natin sinasadya pero nakakalimot. May mga pagkakataong ding hinihingi na makagawa ka ng isang bagay na hindi tama pero atin po yung pinakamainam Oo. pinagsisisihan. Kaya, ang gagawin ko, dahil Sunday, every Sunday naman yun So, para ka na rin, sabi ko, para ka na rin nagsimba. Maglaan ka ng, ano ba naman yung kalahati oras na makinig ka doon sa Correct. homily ng pare. Maganda, kaya ang ginawa natin, ay ganun ginagawa natin, bago tayo tumungtong dito. Kaya, Ano man ang okay relihiyon naman. natin, iginagalang po yan ng ating palatuntunan. So, sana mangibabaw sa pang-araw-araw po nating gawain, pagiging mabuti sa ating kapwa at hindi makalimot tumawag sa dakilang lumikha. Oo, nag-text yung aking critic, ha. Good morning, Ma'am Lilibet Azores. Pag minsan ay kritiko ko ito Dahil? Sabi sa akin, bakit ganyan ang suot mo? Hindi bagay sa iyo. Ay, namali ako ng dampot ng damit Madilim kasi doon sa kong kwarto. Akala ko diladampot Wow, ang daming kwarto. Akala ko diladampot ko yung puti, ay dark pa lang nadampot ko. Okay. Eh, Good wala morning, nang Ma'am oras Lilibet para magpalit. Azores, ang mahusay po na PR consultant, ang SM Supermall. Sa mga magulangin natin, naririgaluhan po ang inyong mga anak. Siyempre, ang kaarawan, hindi naman na ipagpapaliban niya na pwedeng sa next year na lang ang handaan. Kahit pa paano, tayo mga Pilipino, gusto nating mapasaya, mapangiti ang ating kapamilya. Gusto nyo bumili ng laruan, i-click nyo lang po www.toykingdom.ph. Oo, good morning din kay Madam Chuchay Campomanes Marsigan. Napakasarap ng mga Ng Soroptimis Tahe. International of Lucena Incorporated. Good morning po sa lahat ng mga miyembro ng Soroptimis. yung kanyang, dahil ngayon naman po ay linggo, Luisa Restaurant. ayaw nating medyo magseryoso sa programa sapagkat light moment lang tayo dahil linggo naman, ay Ang bukas, sarap ng lahat na pagkain naman dyan, tayo. sa Luisa. Masarap din yung Bangus parang sardines. Spanish sardines, parang Spanish sardines, na ino-order kay Mama Chuchay, Good morning, Ma'am, at sa inyong mga staff dyan sa Luisa Restaurant, libreng promotion yun. Kilalang kilala yan kasi alam mo yung place malinis. Oo, mga doktor pala dyan sa Quezon Importante Memorial, po doon yan kumakain. kung ang ating pong negosyo related to food, no? At pagkain, kailangan po talaga maliban sa presentable, sa packaging, kailangan po yung lasa, masarap, swak sa panlasa ng marami sa atin. But yung place, importante din po yan. At saka good morning sa SM kay Ma'am Maricel Alquiros, kay City Mayor John Jason Trinal ng SM City, Vice President na pala yan si Engineer John Jason Trinal. At saka doon sa magiging pagdating ng araw ay magiging mall manager kay Warren. Si Warren. Hindi ko na babanggitin ng apelyido. Baka maging mall manager ito ng Pacific knows? Mall. Ng Pacific Mall. Hindi naman ng SM. Good morning masipag itong batang ito. At saka mabilis. Empleyado ng kaya alam mo, mall, sa mga tip na rin natin sa lahat po ng mga nagtatrabaho para maging hindi naman sa paborito pero alam mo yun, yung natutuwa sa yung performance, kailangan mabilis ka, kailangan listo Bata ka. pa kaya masigla pa ang katawan talaga Kumpara sa akin, siyempre, alam mo naman, 42 na ako, kaya hindi na tayo ganun kabilis. Si Warren, 20-something lang yata yung batang yan Anyway, dyan pala kahapon, sa bahagi ng Gumaka, nandiyan si Congresswoman at napakarami raw kinakausap na tao. Oo. Diyos ko, parang pista raw dun sa tanggapan at tahanan dahil maraming tao, alam mo na, humihingi ng tulong, ayuda, kung ano-ano. Halos, miski siya may pupuntahan, hindi na siya makaalis. Expected Pagka na nandun. yan ng kahit sino naman natin mga politicians sa ating bansa. Tayo kasi mga Pilipino, madalas dahil paniwala natin may pondo po ang ating mga opisyal, ang ating pamahalaan, anumang klase ng ating kahilingan, sa tingin natin instant Oo, pero actually, yung kanyang sariling sikap ang most of the time ay doon ang gagaling yung mga pinamamahagi niya. Kasi hindi naman po kaya talaga Hindi ng kaya ng kanyang pondo ng pondo gobyerno. na nakukuha sa national government. So, yung sariling sikap program plus servisyon tunay at natural, diyan po niya kinukuha ang mga bagay o ilinman sa inyong mga kahilingan. Alam mo naman ng tao, siyempre, pag nabalita, talagang puputaktin ka ng paghingi ng tulong at sana lang ay makatwiran yung mga inihingi na gamit. Yung yung medyo useful. Oo. Hindi yung kung ano-ano lang. Kaya, di bali yung mga semento, 10 supot na semento,
Ang limang nangunguna kubikong dyan, buhangin, alam okay mo pa yun eh. partner, yung mga halimbawa nagkakasakit, kailangan madala sa pagamutan. Matuwa po tayo dahil magpasalamat tayo dahil ang serbisyong tunay at natural ay nakapamahagi na at patuloy po na nagdidistribute pa ng napakaraming ambulance sa iba't ibang mga bayan sa bahagi po ng Port District natin. Oo. Malaking tulong yan kasi hindi nyo kakailanganin pang pumunta sa mga pribado na nagpaparenta ng mga ambulansya. Kaya sabi nung isa kong tinawagan, ganun pala ang senaryo doon, lalo kung weekend, Sabado o Linggo. Kasi di ba, most of the time, pag may session, di siyempre nasa Kalakan. Sa Kaya Quezon mahirap City. din na maging politiko, no? Ay, miski gusto mo pang matulog, Oo. bumangon ka ng alas 5. Hindi, sapagkat alas 5, nandiyan na yung mga tao, nakapila na. Correct. Alam ka namang hindi mo papasukan. Siyempre, Oo. yung compound ni Congresswoman medyo nilakihan para nga sa pag-accommodate ng mga taong pumupunta. Siyempre, pag ang tao inaandyan na, medyo nakakayang pagantayin mo. Lalo diba? na kung nanggaling po sa mga malalayong lugar. Ay, Ito tip kalimitan na rin ganun. natin doon sa ilang mga nagnanais pumasok sa larangan ng politika. Nagtataka yung iba kung ba't hindi nanalo, kumpleto naman ang resources, mayroon pong sapat na makinarya. Pero yung karakter, una po yung tinitingnan ng tao, ng Ganun mga pala yun. halal. Ganun pala yun. Iniisip ko lang, kung ako pala yung magiging mayor ng Lucena, halimbawa lang, ha? Ganun pala yun, natutulog ka pa, hindi ka pwedeng mag-stay pa sa pagtulog. Sapagkat may mga nakapila na dyan na 20, 15 katao. Siyempre, magtatanong yung si mayor, magising na. Teka, nagapunan ka na ba? Kagabi, oo. Kasi ang plano mo kung mag-mayor ka ng Lucena. Halimbawa lang, ikaw naman, malay mo, bata pa naman tayo, di ba? I mean, ang punto ko doon ay, kahit ka pala mayor o kahit ka pa kongresista, gusto mo pang matulog at gusto mo bumangon ng alas 5:30 oras, hindi pala talaga pwede. Kasi Hindi mo marami na naghihintay na magagawa tao. yung mga bagay na pampersonal. Oo, tama ka, tama. Ay maging top priority po ang ating mga constituents, inyo po mga kababayan. Siyempre sila yung dahilan bakit ka naluklok sa posisyon mo ngayon. Oo, kaya ganun pala yon talagang. Sa bagay yan naman ay alam na natin noon pa na talagang ganyan ang buhay ng mga naglilingkod, tulad ng mga mayor, ng mga kongresista nga, ng mga konsehal. Mahirap pala. Kahit ka pala, sabihin na natin kung nga, halimbawa ay konsehal o vice mayor ka o mayor ka, yung pang-personal mong oras ay nadadamay. Wala, nasa ganun kang buhay, serbisyo publiko ka, alam nga namang hindi munahin ang mamamayan. Diba? Oo. Sabi nga, mamamayan muna, Bago mamaya sarili. na. Oo, Sabi ng bago Civil sarili. Service Commission, Iba para naman naman doon sa yun. mga nagtatrabaho sa ating Iba naman pamahalaan. Iyon ay mamamayan muna, wag yung mamaya na. Bago mamaya Yan. na. Ito naman ay siyempre sa politiko. Serbisyo publiko. Serbisyo muna bago yung Pansariling interes. halimbawa, linggo. Oo. Linggo, halimbawa, ako ay si Konsehal Talpulano. Sisimba kami halimbawa. May nakatao na dyan na dumating na 6 katao. Alam nga namang hindi mo pagkapihin yun. At entertainin nyo kung ano man yung mga suliranin. Nadyan na sa bahay mo So, hindi naman tutuloy yung lakad mo. Kailangan Ibig sabihin, magaling ka mag-divide ng time. Ay, siyempre, Family, kasama rin syempre, yun. wag po nating kakalimutan. Sila naman yung dahilan at sandalan din natin, nagiging inspirasyon para po nagagawa natin ang pang-araw-araw nating gawain. Oo, Ang pamilya po ay nakakatuwang ng ating mga politiko sa serbisyo publiko kasi hindi naman talaga kakayanin ng solo katawan lang. Oo, kasi sa kagaya ni Ma'am Helen, yung congresswoman, ay nakabuyang-yang ang bahay. Nakabuyang ang bahay, although may gate, may guard, siyempre. Ginagamit kasi yung nakabuyang-yang na yan sa maraming salita, no? So, ang nakabuyang-yang na binabanggit mo, Ang kanyang kabahayan, sapagkat para welcome ang tao. okay. Pangit na mga itsurang bukas na sarado. bukas. Yan, oo. Meaning ay bukas na bukas po sa sino man transparent, na kita-kita mo. nagnanais na magpunta. Diba? Kaya ibig sabihin, hindi, kasi may mga, hindi naman sa may mga kongresista na hindi nakabuyang-yang ang tahanan. Meron naman ganyan, kahit sa ibang probinsya. Yung pagod ka na sa kakadoorbell, Yan, yung eksakto. mapupudpud na ang daliri mo sa kakapindot ng doorbell, wala Yan, nang bubukas. oo. Tapos, So, nilagyan lang ng maliit na butas at ang sisilip ay security Yan, guard. Sasabihin pong madaling araw pa umalis. Kahit na alam mo namang, andun pa yung sasakyan niya na Oo, regular may- niyang ginagamit, natutulog pa sa May mga taas. ganun din. May mga ganung kaso rin. Kaya, Kawawa naman ang isang Juan de la Cruz, si Quezon de la Cruz, kung sakasakalit, ganyan po ang ilan natin mga politiko. pero, No, dapat oo, hindi. pero itong nakita ko, ang gate ay hindi sinasarhan dahil although may guard naman may private guard naman, kasi nga, pangit tingnan isara mo, parang may limitasyon ka ng pagpasok o pagdating. Kaya nakabukas. At kung talagang naroon, kinakausap naman ng mga kahit muna, yung staff doon, bago si Congresswoman. Ibig sabihin,
madilim-dilim pa or kagigising pa lang, ay nayan ang mga tao at nakikipag-usap ng ating kongresista. Since siya naman ay bata pa, kaya Pero kaya maraming gawin. pagkakataon po mga kababayan na hindi naman natin kinakailangang hanapin o puntahan sa kanyang lugar na kinalalagyan ang kongresista dahil mismong siya bumababa po sa mga kanayunan, nagpupunta sa mga island municipalities natin, sa mga pinakadulong bahagi po ng sityo ng bawat bayan sa bahagi ng 4th District, inaabot po talaga ni Congresswoman Tan. Kaya nga nakikita niya ng actual yung kalalagayan ng marami na kailangan pala ng wheelchair, kailangan pala ng konting kapital, inaabutan niya yan. Oh, yung sinasabi mo ngayon ay parang 2 days or 3 days ago. Eh galing naman siya sa panukulan kay Mayor Mitra. Ang layo At nagdala rin siya ng mga ayuda at tulong kung ano-ano ron. Sa magandang umaga po dyan sa panukulan, ha? Kung di ako namamali, Mayor Mitra ang mayor dyan. Alam mo na, may mga tulong din, may mga request din yung ibang mga tao doon. Kaya obligado rin puntahan yung lugar na yon. Yun yung sinasabi kong hindi mo kinakailangang hintayin na lumapit sa iyo ang tao. Ikaw ang bababa sa iyong posisyon, sa iyong opisina, pupuntahan para may isa-isa mo sila. Iba kasi yung actual din, di ba, na nakikita po natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan. Oo. Based from that, dapat tayo nakakapag-isip ng iba't ibang mga plano kung paano po natin sila matutulungan. Ang tingin ko bagay since nung mag-lockdown, hindi pa man lockdown, ha, mga kababayan, hindi pa man lockdown. Oo. Marami nang ipinapaabot na tulong sa mamamayan itong ating kongresista ay nagsunod-sunod hanggang ngayon kahit hindi na lockdown ay para bagang nasanay na humingi ng ayuda o humingi ng tulong kay Congresswoman sa tanggapan niya kahit wala si Congresswoman. Pero siyempre, lalo kung food packs, di ba? Sabi ko Pagkain yan. Importante. sabi ko sa'yo, nung mag-lockdown Kailangan nung- unang naibibigay yan. nung ang Plaridel ay merong semi-lockdown doon dahil may isang nag-positive. Siyempre, sinemi-lockdown ng isang barangay, 30 pamilya ang nangangailangan ng ayuda. So, ang ginawa ni Congresswoman Antimanoy nung mag-request si Mayor ng Plaridel ay good for 100 pamilya ang pinadala niya. Wow, hindi lang Diba? good for one meal, no? Maraming beses ng pagkain ng kada pamilya yung naibigay ni Congresswoman Tan. Kaya naman marami po ang natutuwa sa kanyang programa. Kagaya din ang binabanggit mo sa bahagi naman ng Tiaong Quezon, yung mga nawala ng hanap buhay sa Ilan yun? Johannes 800 Chicken. yata na laborer Oo, yun, di ba? alam mo, binigyan ng maraming tulong ni Congresswoman. Ano ba ang mga food packs din? Food packs at iba't iba pa na maaari pong mapakinabangan. Alam nyo, sa isang pamilya na ang iisa ang breadwinner, silang yung kumakayod na walang pa ng trabaho, pilay na pilay yan. Good morning ha, dyan sa Chaong kay Konsehal Yula Lopez. Yula Lopez ha, yan yata ang masugid na pinagtiwalaan ni Congresswoman dyan sa Chaong bilang katulong niya sa pamamahagi ng ayuda, food packs dyan sa mga nawala ng hanap buhay dyan sa Johannes Chicken Processing Center na Magandang ipinasara umaga sa mga ng taga Sangguniang. Tiaong Quezon at hindi po distrito ni Congresswoman pero nakikita po niya yung pangangailangan kaya sa abot po ng kanyang makakaya, nagpapaabot naman talaga ng ayuda. Kasi nga, hindi rin naman akalain na magsasara yung or ipasasara yung Oo. Johannes. Kaya yung mga nagtatrabaho doon ay Nabigla. kulang-kulang 800 ba, di ba? Ay paano naman kakain yun, di ba? May kanya-kanyang pamilya yan. Ay si Congresswoman Antimano ay nag-ayuda agad. Maring may ibang tumulong, hindi na lang natin alam pa. Hindi ko naman sinasabing si Congresswoman lang. Yun lang yung alam ko pa. So baka may iba pa mong tumulong, o halimbawa ang kung sino man ay hindi ko alam. Ang sinasabi ko yung nalaman ko Sa lang. mga hindi pa nakakakuha ng ayuda ni Congresswoman para sa mga trabahador ng JCPC, pwede niyo pong kunin sa Barangay Hall ng Barangay Lagalag sa bahagi po ng Tiaong Quezon. Bay, malaking bagay yun sapagkat kahit bigas naman yan, di yata mahal din, di ba? Mahal ang Pero kilo ng bigas, makalibre ha? ka ng maghapong kain, malaking bagay yan. Kaya yung mga tao pala doon sa Chaong, yung iba, may ibang tao doon na hindi masyadong kilala si Kong, nagpasalamat sapagkat naalala kami. Kahit hindi Tsaka ka kahit kilala. hindi ka- No? Ang hindi ka pagtulong kilala, kasi, hindi hindi ka naman distrito. kailangan personal na kakilala mo yan no? As long as nakailangan po ng ayuda, ng tulong, bibigay po natin At yan. magaling din itong batang ito, medyo bibong-bibo pa, dahil bata pa nga ito si Konsehal Yula Lopez. Mabilis na ng katawan nito, maliksiri itong batang ito, si Konsehal dati, di ba, nandito siya dati sa himpilang ito. Lamang ay di pinalad sapagkat ayun, naging konsehal na ng Chaong at kung di ako nagkakamali ay fiscalizer yan doon Parang semi-opposition yan normal naman yon, merong isang opposition at
para siya magbalanse. Kumbaga, fiscalizer, sanggunian. Good Batiin morning, po na Yuda. magandang umaga yung mga kaserbisyong tunay at natural natin sa mga bayan po ng Calauag, Ginyangan, bahagi po ng Gumaca, Tagkawayan sa inyong lahat. Bumabati po ang ating palatuntunan sa lahat po ng ating mga kaistan, sa bahagi po ng Alabat, Quezon, Perez, Quezon, sa inyong lahat mga taga Plaridel. Good morning. Binati ko ba si Lilibet? Nagbutan ko kagad. Good morning, ha, Miss At Lilibet. saka kay Felipe na napakasarap magtimpla ng kape. Magandang umaga. Tricia, baka nagbibisikleta na yung batang yan, ha? Good morning dyan sa inyo. Siyempre, ayaw ko naman kalimutan yung isa ko pang kababata, si LB Si Ma'am Elvie Abinido. Abinido ng Oo. Pacific Mall Lucena. Magandang umaga kay Ma'am Kata Habrica, ang General Manager ng Pacific Mall Corporation. Sa lahat po ng mga naglilinis na ng inyong mga tahanan, labas o loob man, mga naglilinis po ng inyong sasakyan, syempre pinababango natin yan yung loob ng sasakyan para bukas magamit natin ng maayos. Sabi ni Lito kahapon, batiin mo man daw siya, kinakalimutan mo rin siya, matagal mo Magandang siya kaibigan. umaga sa mga taga-Philippine Information Agency, sa Provincial Manager si Sir Lito Heron. Siyempre sa mga kaibigan natin, palagi tayong tinututukan sa Regional Office ng PIA Region 4 kay Regional Director Ma'am Maria Cristina Arsadon. Dyan sa Quezon District Jail, si J.O. Manolo Regio. Good morning, saka doon sa warden nila, kay Major nalimutan ko apelyido, ha, at plus yung warden ng Katanawan, si Senior Inspector Lucy, ang mga pagbilawan niya, yung mga Lucy, yan yung warden doon sa Katanawan, nakikinig o nanonood rin sa atin sa araw-araw halo. Salamat po ng marami, Sir Christian Santa Maria, Ma'am Lourdes Soleta, sa inyong lahat, Sir Algot Soleta, good morning, kay Ma'am Jocelyn Gomez, sa lahat po ng mga maninindahan natin, sa iba't iba natin mga pamilya, lalo tigit kay Ma'am Allen Decena, kay Ma'am Bubot Paulo, good morning sa inyo, kumusta po ang benta natin? Mas malakas yata ang benta ng prutas kapag ka-weekend, ano po? Nanonood dyan kahit doon sa Facebook, nanonood dyan. Hinahanap talaga tayo niyan, ni Meron Ma'am pang Allen. sigurado ko isang nanonood. Ayan, nakatingin sa atin. Si Reyes, si Bukal Reyes. Ex-Bukal, Dominic Reyes. Former board member Dominic Vince Reyes, good morning. Ay, At sa kanyang sigurado ko. napakagandang mami, si Mamean. Oo. Sa kabuuan po ng lahat po ng mga magagawa crew ng Viva Shipping Lines dati. Pero Dati. ngayon, Star Horse Shipping Star Horse Company. Shipping Lines, oo. Magandang umaga. Masarap eh, sumakay dyan. Oo naman. Hindi pa ako nakakasakay dyan. Nakasakay ako, nakatigil eh. Naimbitahan tayo sa... hindi naman ako takot ako magutom. Baka kukod niya tinda. Merong pagkain sa loob ng barko. Meron ba? Meron ba Oo, ganon? at tinitiyak po sa lahat po ng mga biyahero, mananakay ng Star Horse Shipping Lines, sila po ay kumpleto ang kagamitan at sumusunod po sa health protocols ng Interagency Task Force on COVID-19. Pagpasok nyo pa lang sa Talahican Port, titingnan na po ang inyong body Ganon? temperature. Mahigpit pala ron? Yes, ang inyong kumpleto, ang inyong dokumento, kung kayo po ay authorized person outside residence o kung kayo po naman ay nakakuha ng travel pass na kinakailangan para kayo ay mabiyahe. Dahil kung hindi po kayo makakasakay ng barko. Uy, mahigpit din doon sa Kuy Korea na kinakailangang magte-temperature kaya sa Kuy Korea sa pinuntahan natin isang araw, yung kay Ma'am Betsyo. Mahigpit din pala. Saka isusulat mo pa Koy yung Cafe pangalan and mo. Restaurant. Koy Sa Cafe Barangay and Restaurant. Masin, Good morning, ha, Benedict. Saan ka nagpuntang Koy Korea eh. Hindi, doon. Good morning kay Benedict at... Kay Ma'am Dayan, na Dayan, napakaganda at mga napakahusay sa larangan po ng business. Mga bata pa pero they can manage business eh. Ay, magaling ang ama eh, si Cardingcio, si Bishop Cardingcio. At syempre, magaling din ang mama, si Betsyo, si Bukal Betsyo, ha? Sa Good mga morning, ma'am, ha? nagbabiyahe po ng malayuan from Bicol Region to Metro Manila and vice versa, mamahinga po kayo at kumain sa bahagi po ng Masin Sur sa Candelaria sa Quezon Town Center. Kumpleto po dyan, pagmamayari ni Board Member Betsyo, mga kababayan. Ang sarap ng kanilang ice cream at saka Parang- ng Koy Cafe nila, yung mga pagkain nila doon. Parang kitang-kita ko, nakita mo, nanonood si Audi Madrideo, Mm. si Provincial Director natin, Colonel Audi Madrideo, malapit na mag-general yan, ha? Kita ko, nanonood siya ngayong oras na ito. Hindi ako Talaga? pwede magkamali. Kita ko, nanonood siya eh. Good morning, Magandang umaga sa bossing. kapuan ng Quezon Police Provincial Office headed by Police Colonel Audi Madrideo. Siyempre, isama na natin ang Southern Luzon Command ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas dito po sa atin sa Solcom. Si Tony Parlade, si Jun Parlade, ha? General Jun Parlade. Nakita ko na naman si Bungal Basaya, nanonood din. Good morning, Padre, ha?
talagang okay ka, napapanatili mo yung peace and order dito sa ating lungsod, ha? Despite ng maraming residente dito, marami pong araw-araw na nagpupunta, pero ang Lucena City Police Station, sa kabila rin naman ng pagtutok sa problema, pagtulong sa IATF natin sa pagresolba ng COVID-19, patuloy po yung kanilang pagsasagawa ng mga bypass operation na resulta sa pagkahuli po ng mga gumagamit ng illegal na droga. Kaya tuwan-tuwa dyan si Mayor, kay Bong Albacea. Dahil masipag, ha? Tuwan-tuwa yung Mayor ng Tagawayan, si Eliazar, ha? Mayor Eliazar. At syempre, tuwan-tuwa rin sa kanya yung Mayor ng lungsod Mayor natin. Carlo Eliazar ng bayan po ng Kababayan niya yan, Tagkawayan. Kababayan sila, para silang taga-Tagkawayan kasi yan, si Bong Albacea, si Colonel Bong Albacea. Pero tuwan-tuwa rin dyan si Mayor Dundon, Dahil, miski tulog yan, pagising mo yan, napakabilis sa umakso niya. Pati si Rose, yung kanyang staff dyan. Ano Si Ma'am pangalan? Rose Angcana, good morning. At saka si Eve, ha? Mga masisipag nating pulis. Bigyan natin ng credit itong mga pulis. Pero alam mo, na ito. pagka ganitong araw, gustong-gusto i-share ni Congresswoman Tan yung mga gawain ng mga kapwa natin, kababaihan. Siyempre, kahit naman lalaki, laman po yan ng kusina. Kumakain, pinakamasarap talaga ang kumain. Kaya sa mga susunod po edisyon ng palatuntunan natin, mapapanood niyo po ang kongresista, si Congresswoman Tan, nangunguna, nasa laman ng kusina natin, magluluto po yan. Gusto ko na nga mapanood yun, or makasama tayo ng live sa pagluluto ni Kasi gusto mo Congresswoman. matikman. Abay, siyempre naman, balita ko magaling si Ma'am magluto. Marunong siya magluto. Kahit siya doktor, isa pa rin siyang ina ng tahanan. Oo naman. So pag ina ka ng tahanan, dapat talagang Marunong magluto. hindi naman kailangan magaling, pero dapat marunong talagang magluto. At saka, kapag marunong kang kumain, dapat marunong ka talaga magluto. Oo, pero kagaya ni Lilibet Sores, parang ayaw magluto. Gusto order ng order doon sa Luisa Restaurant. Oo. Bili ng pagkain. Pabor sa akin, hindi ako mag-aantay ng matagal. Dadating yung order, di ba? At saka perfect ang lasa. Wow. Baka pag si Lilibet yung nagluto, matabang, maalat. Hindi mo palang siguro natikman Baka, ang kanyang di pa. niluto, no? China-challenge mo ba siya? Si Felipe, magaling magluto. Oo. Magaling magluto. Tsaka mabilis, no? Yung Oo. sinigang, parang ilang minuto lang, luto na. Aba, siyempre, ako man ang don niya, ba't ako magluluto? Oo. Iluto yan, magpapalengke, ganun lang mga don niya, ha? Siyempre, kailangan niyang pagbinsa dahil, Oo. aanhin mo ang yaman mo kung hindi mo yan ipabibili. Good Okay. morning uli, ha, Bago Felipe? magluto, nililinis na ata ang kaldero at ang kawali sa lahat po ng mga kusina sa inyong tahanan. Magpapatuloy po palatuntunang stand-up balikatahan para sa Sulong Quezon. Huwag po kayong alis. Babalik kami makalipas ang ilan nating mga patalastas. Isuzu Pagbilao Care, your reliable Isuzu cars and trucks dealer here in Quezon, now offers best value parts, top quality repair and maintenance services, with previous and discounts with free meals while you wait. Call us and service assistance will be given to you, fast and efficient. Isuzu Pagbilao has the state-of-the-art tools and equipment, highly trained competent technicians and stress-free lounge. Isuzu Pagbilao, now serving you Mondays to Saturdays from 8 a.m. to 5 p.m. and Sunday by appointment only. Book your appointment now. Isuzu Pagbilao, along Maharlika Highway, Barangay Bukal, Pagbilao, Quezon. Numbers to call 0956-207-9634, 0956-386-3589, 0939-605-8981, and 0932-791-1332. At Isuzu Pagbilao, pre-quick inspection and battery check. Every change oil services for 2012 models and below of D-Max, Altera, and all crosswind variants. Isuzu Pagbilao Care. Call us. Assistance received everywhere.
may sakit ay hindi dapat pinaghihintay at huwag nating ilagay sa panganib ang buhay ng ating mga mahal na kapamilya. Narito palagi ang sigurado at ligtas sa serbisyo ng Sakip Buhay Ambulance Center. Sakip Buhay Ambulance Center. Mga pribadong ambulansya na 24 hours on call. Saan mang dako ng Pilipinas nabot ng ambulansya ay pupuntahan, maging ligtas ka lamang. Ang bawat ambulansya ay equipped with ambubag pag grabe ang pasyente. May 3 sets ng oxygen tank with regulator. May emergency medicine, walang red tape, hatid agad, safe ang pasyente. DTI registered at kumpleto sa lisensya at permit. Sakip Buhay Ambulance Center. Maingat, kadamay sa kagipitan at sa lahat ng oras ng pangailangan. Sakip Buhay Ambulance Center. Para sa mabilis na serbisyo, tawagan ang kanilang hotline 0423732983 o 0918-911-8332. Ang punong tanggapan ay nasa Calamar Home Subdivision, Kalurang Mayaw, Lucena. Sakip Buhay Ambulance Center. Kontakin lamang ating kaibigang si Danny Lingon. There is still good news amid this pandemic. Doors are opening for new opportunities in radio and television. DCG Radio Television Network is in need of broadcast reporters, news writers, script writers, researchers. We want a computer literate English and Tagalog proficient individuals, 18 to 30 years old, and capable for a work-from-home setup. Students and professionals are welcome to apply, male or female, coming from anywhere in Calabarzon. If you are interested and you think you qualify, please send your resume to dcgradiotv88@gmail.com. Act now and join this expanding broadcast network in Calabarzon. We're back! Narito nang muli ang sarap ng Dagat Kusina Gubat Restaurant. Balikan ang masasarap na seafood potahe sa maaliwalas na kapaligiran. Sinigang na tuna, sweet and sour lapu-lapu, inihaw na blue marlin, pusit, inihaw o adobo sa gata, sugpo o buttered crab, calamares at seafood kare-kare. Katakam. All-time favorites tulad ng bulalo, crispy pata at bistek Tagalog. Yum, yum! Sarap na di makalimutan. Sa Dagat Kusina Gubat Restaurant, may mas maraming mapamimilian para sa iba't ibang panlasa ng buong pamilya. May pasta, pansit, combo meals at cakes and cookies ng Tenten Baked Goodies. At mag-uwi ng masasarap at kakaibang pasalubong products mula sa Dagat Kusina Gubat Restaurant. Tara na! Muling bisitahin ang Dagat Kusina Gubat Restaurant sa Barangay Masin Sur, Candelaria, Quezon, along Candelaria Bypass Road. Call or text 0921-764-1220 for inquiries and reservations. Dagat Kusina Gubat Restaurant. Masarap na pagkain sa maaliwalas na kapaligiran. Ang Dagat Kusina Gubat Restaurant ay sumusunod sa lahat ng safety and health protocols na ipinatutupad sa ilalim ng Interagency Task Force Guidelines upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng customers at staff. Palatuntunang Istana Balikatan para sa Sulong Quezon edisyon, araw po ng Linggo. Sa mga nakakalimot ang petsa ng ating kalendaryo, ika-30 na sa buwan ng Agosto, taong 2020. Pumapainalang pa rin po tayo sa mga himpilan ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City at 105.3 FM, Patarak ng Bayan. Siyempre, napapakinggan niyo po kami sa mga kadistrito ni na Board Member Zani Ubana at Board Member Eduarte sa mga himpilan ng 98.9 Love FM sa bayan po ng Lopez, Radyo Servisyo 93.3 bayan po ng Gumaka at sa bahagi po ng Tagkawain, Quezon, Supreme Radio, tune in lang kayo sa 98.3. Siyempre ako pa rin po ang inyong nakakasama, nakakabalitaan, si Celine Tutuor. Okay, dyan po sa Infanta, by September 1, 9 a.m. kami po ay mapapakinggan dyan sa Real Infanta Nakar, sa himpilan ng Spirit FM under ni Father Francis Lucas. Pakinggan niyo po kami dyan, yung ilang mga kaganapan dyan, partikular yung mga aktibidades na ginagawa at gagawin pa at nagawa na ng ating kongresista ay mapapakinggan niyo po or mapapanood dito. Okay. Dyan po sa Reyna area. Maraming salamat mga taga-Infanta. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po ang palatuntunang Stand Up. Alam ko at alam po namin na kami ay inyong papakinggan. Susuportahan sa palatuntunang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon na napapanood din po ninyo kapag ganitong oras via broadcast
Channel 6. Kay Mayet Husoy Balquedra, nanonood pala yan sa atin. Good morning, itong manager ng Radyo Pilipinas, yung dating Radyo ng Bayan. Ngayon ay Radyo Pilipinas, kay Mayet Husoy Balquedra at saka sa kanyang may bahay, si Niculo. Of course, si Noel Palomar, nanonood dyan itong ating public market. Good morning, Padre, At sa San Antonio, Quezon, itong ating magaling na dating mayor, na susunod ay mukhang magme-mayor uli, si Ariel Wagan, ang kasulukuyang ABC President ng San Antonio, Quezon, babalik yan. Although ayaw naman niya pag-usapan niya pagbalik sa politika sapagkat matagal pa, gusto niya ay pagsiservisyo muna, Tama yan, Tama. Tama yan, konsel muna ikaw ngayon dahil ABC President nga siya, ex-officio siya. Si Ariel Wagan ng San Antonio, Quezon. Good morning, Siyempre, Padre. nanonood din po sa atin. Pasalamatan natin si Ma'am Plaridel Lampos, ang DepEd District Supervisor ng Lopez East District. Marami po salamat. Good morning, Ma'am. At kay Sir Dan Oriarte ng Easy Gas Station sa bayan po ng Lopez. Marami po salamat. Oo, linggo naman, kaya bati-bati muna tayo, Batiin ko rin si Sir Lorenzo Beranga. Good morning, sir. Si Board Member Eduarte, patuloy po na tayo sinusuportahan sa ating panatuntunan. Sabi ni Bukal Eduarte, yung Barangay Service Vehicle, Rice Thresher at Hand Tractor, ipinagkaloob po ng serbisyong tunay at natural kamakailan sa mamagitan po ng butihing Congresswoman Helen Tan at ni Attorney Mike Tan para po katuwang ang tulong ng Felipe Tan Foundation. Oh, yeah, nakita ko na naman. Nanonood sa atin si Alex Yano, former Chief of Staff, Alexander Yano, General Alexander Si Yano. General Yano. Yan, nasa Facebook. Pinapanood tayo sa Facebook. Nasa Manila siya. Kita ko, pinapanood tayo sa Facebook. Sir, good morning. Ito, miski may edad na, ay talagang hindi kumukupa sa makisig pa rin, Si Alexander Yano, kung tawagin si Onay, Sir, magandang umaga sa iyo, Dapat ito gobernador doon sa kanilang lalawigan, sayang Batiin lang. natin yung mga taga Lopez Quezon, kay Mayor Rachel Obana. Ang pagbati po mula kay Ma'am Maravilla Alpay. Ma'am, good morning. Salamat po sa inyong panonood, mga taga Lopez Quezon, lalo tigit sa mga nakatutok. Alam kong pinakikinggan nyo kami. Sinusubaybayan sa mga himpilan po ng 98.9 Love FM. Pag ba dumating na yung Sputnik 5, let's say, ready ka ba na makasama ka doon sa clinical test? Kasi kukuha ng maraming tao at ituturok para, may ganun gagawin. Ituturok, uuna nga ang ating presidente. Then, kukuha ng mga tao, let's say PNP, AFP, para turukan. Kasi nga, di ba, tinetest pa yan. So, papay ka ba kung halimbawa isa ka? Ang tanong ikaw. Yan pala, ang mangyayari dyan, may standard compensation. May bayad pala yan. May bayad. May counting gastos pala yan. At para doon sa mga mag-a-avail ng pagturok. Pero alam mo, pinanood ko sa mga pinakahuling balita, yung mga sa 10 tinanong, ay parang 3 ang napayag, yung 7 ay hindi. Isama mo na ako. Gawin mo labing isa itatanungin. Alam mo na yung nangyari nung una, yung sa Dengbaksya, di ba? Naroon yung pag-alala. Yan. Kaya ko lang naalala na Ikaw? bahala na kung kailan yon, sapagkat probably by next year pa naman yan. Pero hindi lang naman yun ang itetest itong ng DOST, di ba? Lagundi, BCO, yan pala kasama sa Kasama po yan sa mga gagawin. pinag-aaralan Clinically, itetest yan. para gamot sa coronavirus disease Actually, 2019. yung BCO naman ay hindi naman siya literal talagang gamot, kundi supplement pala. Kahit naman wala po yung COVID, yung BCO, ginagamit na talaga ng marami sa atin. Kapag madaling araw, hindi ba, umiinom kayo ng warm water, so dinadagdag pala yan. Pero palagay ko, pag kung totoo na pangungunahan ng presidente, susundan ng vice presidente at lahat ng senador, ay palagay ko yung maliliit na tao hindi magdadalawang isip. Of course. Gagaya yan, baka nga miskin hindi mo bayaran, mag-a-avail yan. Ay, ganyan naman tayo mga Pilipino, no? Kailangan ay may manguna bago po natin gawin, bago po natin tayo sumunod, kasi nga, mga kababayan. Kasi nga, yun nga, binanggit ko kanina, yung stigma nung Dengbaksya, nandyan pa rin, nandyan nakatatak pa rin.
kaya yung ibang mga, siguro, nagkataon yung sa survey, mga natanong, ay may mga kamag-anak. O yung silang Lagundi, approved na ng Food and Drug Oo, Administration naman, ng FDA natural na yan. versus COVID-19. So, sigurado, magtatanim na ang marami sa inyo ng Lagundi ngayon. Oo, kaya... Aprobado na po yan sa clinical trial na ginawa para sa Lagundi o Vitex Negundo bilang supplemental treatment laban sa COVID-19. No, malaki din yung role ng katuwang dyan kasi, of course, ang DOST, Mabisa Department talaga of yung mga Science and herbal Technology. medicine natin, ano? Oo naman, yan eh, alam mo, ako'y sa sarili ko, tayo Katoliko, Mm. ako'y naniniwala na walang nilikha ang Panginoon na Na? walang use. At sa kagaya Lahat ko yan na ay may laking use. Gondok Peninsula, malayo sa pagamutan, kapag ka inuubo, sinisipon, nagkakasakit o anumang masama sa pakiramdam, mga herbal medicine din lang talaga naman ang ginagamit namin Wala doon. bang pagamutan hanggang ngayon doon? Meron na. Merong pagamutan ngayon sa San Francisco. Ano siya, clinic lang? O paano ba? Hospital. Hospital na mismo? Ah, meron Hospital, na pala, meron pero na pala. maaaring kulang po sa gamit dahil marami po tayo mga kababayan doon na kapag ka nagkakasakit, tumatakbo at pumupunta pa rin sa lungsod ng Lucena. Kaya mo't may mga kaibigan ako dyan, pag naging congressman dyan, ay ating ihilingin na magpatayo pa uli ng panibagong ospital, ha? Yung Para sa mga kompleto kababayan dapat ang natin. facilities. Ay, alam mo, hindi naman ganun kadali ibigay yun. Oo, may Siyempre, kamahalan niya. mabigat Mabuti ang kung mga gamit, halimbawa, oo. kagaya ni Congresswoman Helen Yan, Tana, yung mga kaya. ospital sa bahagi ng Port District, ay kita mo na Ay, turn over sa Department of Health. So, yeah. ibig sabihin, yung bed capacity nila nadagdagan, plus yung supply ng gamot at the doctors, madadagdagan din Okay, yung yeah. bilang. Yun daw, Magbe-benefit po niyan at the yung, end, yung ating mga kababayan. Ano yun? Maria Eliazar Hospital, dyan sa... District Hospital. Oo, dyan sa Tagkawayan ay ano pang mas mataas sa upgrading, meron pang mas mataas dyan eh. So, ganun yung mangyayari dyan. At empleyado dyan na magpapasoldo na, DOH. Ha? Oo. Maganda yung mangyayari niyan. So dapat ay, at asahan din pala ng mga kababayan natin na bago matapos ang kanyang termino, marami pa mga ospital sa bahagi ng Port District ang magiging kagaya ng level ngayon ng Maria Elena Eliazar. Eliazar na magiging kagaya no ng sistema. Hindi Elena Eliazar Police yung dati. Si Ellen na maganda. Oo, si Elena. Oh. Yun ay Maria Eliazar lang. Maria Eliazar. Yung Elena Eliazar Paumanin ay- po mga taga Port District yung ha. kaibigan mo pulis dati na si Maganda, Ellen. si Ellen. Eliazar. Good morning ha. Linggo ngayon sumasambayan kasi kanib yan ng INC kaya sumasambayan si former Major Elena Eliazar. Yan. Elena, kasama natin Oo. dito sa ating samahan sa Maroons. Ay, ha? mahusay na PIO yan Magaling natin ng yan. Quezon PPO. Maganda pati. Magandang bata yan. Pero si back Helen. to hospital, talagang inaasahan na mas marami pa po ang magiging kagaya ng ospital sa bahagi ng Tagkawayan kasi nga isusulong sa Kongreso at hindi po biro ang pinagdaanan ng proseso. Mahabang panahon kung saan ay dinepensa ni Congresswoman sa kanyang mga kasama sa Congress na kailangan talagang maging kagaya ng nasabing level ngayon para naman maging maganda ang serbisyo ng pagamutan Oo. sa Port District natin. Malayo yan Alam mo eh. yung ospital, ang tayo kasing tao, hindi naman pwedeng kakain lang, di ba? Hindi naman pwedeng magtatrabaho lang. Yung personal mo, yung health mo, yung kalusugan mo, dapat prioridad yan. Kaya dapat, sa isang bayan o sa isang distrito, ay maayosan ang serbisyo ng mga ospital. Sabi mo nga, dyan sa Bundok Peninsula, di bale, pag naging congressman dyan, yung ating ilang mga kaibigan, sa mga susunod na dekada at panahon, lalo na si Reyes, ay maaaring madagdagan pa. Ha? Hindi naman natin sinasabing ngayon ay gayon doon. Ay bawal Madagdagan ang pa. magkasakit kasi Kaya mahirap nga, po ha? talaga. Kailangan natin ng pera. Kailangan kung medyo malayo ka, alam mo kahit imbawa, manganganak ka, malayo ka sa ospital, napipilitan ka makitira sa mga kamag-anak mo na nasa syudad eh. Sino yung isang bukal Oh. na Chinese looking din? Na kaibigan ko rin. Si Bukal Reynan Arrogancia, magandang umaga po. Yeah. Good morning ha, Reynan. Pwede yan mag-congressman kahit sa kahit sa Manila, pwede yan. May bahay din yan dun eh ha. At saka siyempre kay Bukal Reyes, batang-bata ito eh ha. Ito yung mga future leader natin eh ha. Itong si Bukal, anong pangalan yan? Dominic Bakit? Reyes. Nagsasawa na ba yung Hindi mga naman. taga-Bondok Peninsula? Hindi naman nagsasawa. Ang sinasabi ko lang ay, alam mo naman, sabi ko nga sa'yo, nauuso ngayon ng mga batang leader. Ang panahon po ay may kanya-kanyang tao at ang tao ay may kanya-kanyang panahon. Yan lang po ang ating tatandaan palagi. Oo. Okay naman yung mga yan. Ako yung walang pagtutol. Alam mo kung sila maging mga opisyales, kongresista o gobernador o anuman, sa mga susunod na dekada, at kung tayo nabubuhay pa, ay maswerte tayo sapagkat mga kakilala natin. Marami tayong pwedeng taong patulungan dyan. Ha? Lalo na dyan sa Bundok Peninsula.
sa Katanawan, kung saan isinilang ang aking ama. Alam mo naman, kahit ako'y pinanganak sa lungsod na ito, hindi sa Manila, ha? Ay ang aking ama ay dyan ipinanganak sa Katanawan. Kaya dyan sa Makalelon, Pitugo, may mga apelyido namin na nandyan, ha? Kaya gusto ko pagdating na panahon ng mga leader dyan, yung mga medyo bata, ha? Eh, yung mga leader naman nakaupo dyan, mga dati rin bata. Siyempre sa katagalan na, umidad na. O, natural mag-expire dyan dahil wala namang permanente dyan. Si Marcos nga, napalitan Diba? So, ang sinasabi ko lang ay sa mga susunod na dekada. Hindi ko naman sinasabing sa susunod na election, hindi natin sinasabi yun. Pero, Magandang umaga kay Ate Lali, kay Ate Kati, kay Ate Chiki, at sa magandang si Jane, kay Ma'am Laila Bilus. Good morning, binabati po lahat natin ng mga nakatutok sa umagang ito sa palatuntunang stand-up. Balikatan para sa Sulong Quezon, kagaya po ng binabanggit ng inyong lingkod sa mga susunod po na araw ng Biyernes, lalo tigit ng linggo, pag-uusapan po natin ang pagiging nanay at syempre ang mga tatay natin kung ano po ang pwedeng i-share sa loob po ng inyong tahanan para maging maganda naman, kumbinyente ang lugar sa atin. Siyempre sa tulong po yan ni Congresswoman Tan, bibigyan tayo ng iba't ibang mga tips. Do it for yourself. Kailangan tayo ikumilos. Bilang patunay ko sa inyo, talagang bata ay umuusbong na. Tingnan mo si JT Ojeda ng Mulanay. Ang bata niyan. Sus ko, ang laking tanda natin dyan. Pero kita mo naging leader, naging mayor. Ikaw ang mas malaki ang tanda sa kanya. Sige pa yan. Anyway, ang sinasabi ko, yan na yung mga nagsusulputan. Tulad ni Helen Tan, kita mo, ang bata pa. Yan yung sinasabi ko bilang patunay. Tulad ni JT Ojeda, naging mayor, di ba? Nakapalit ng kanyang papa, ha? Di ba? Darating ang panahon dyan sa Bundok Peninsula. Hindi ako pwede magkamali, ha? Mga bata, mga manunungkulan dyan. Wow. Sinisigurado ko sa iyan, ha? Good morning, ha? Bukal arrogansya, ha? Hindi ko naman sinasabi magkukongressman siya. Pero pwede. Pwede. Total, lagi naman napapag-usapan niyang politika kahit malayo pa. Usap lang. Pwede naman niya ganyan. Usap-usap, kwento-kwento sa kanto, sa barbershop. Usap lang, pwede po yan. Hindi naman bawal yan, ha? Pero, iset aside nga natin yung politika yan. Sapagkat kasi tayo nasa pandemya mga tayo. Pilipino, mapag-obserba tayo. So ano man ang ating nakikita, pinag-uusapan yan sa kahit saang sulok, saan man tayong lugar naroon. Kaya yung kwentuhan talaga, nagpapasayan sa buhay ng tao. Kita mo na lamang sa guniyang panglalawigan. Si Bucalid Duarte, ang babata niya. Si Iris Armando. Kita mo, si Arrogancia, ang babata niyan. Si Betsyo, bata pa rin, ha? Kita mo, sino pa mga bata dyan? Marami naman, ha? Ang pagsaserbisyo naman ay wala sa edad. Pero lamang nga lang po talaga ang maging bata ka kasi nga nakakaya mong puntahan, may isa-isa, ang lahat ng iyong mga kadistrito, ang iyong pong pinaglilingkuran, ang iyong mga constituents, ang iyong mga kaubayan. Pero bagay na po pwede rin po namang ipahatid ang serbisyo kahit naman may edad ka na. Ang tanong nga dyan, dapat nag-perform ka lang. Isa pang patunay, sa lungsod ng Lucena. Kita mo mga konsyalas natin, si Baste, ang bata, ha? Sino pa? Si Noche. Sino pa? Si Terdal Cala, si Sunshine. Ang kaibigan kong Konsyal Christian Ona. Magandang umaga, Konsyal. Kita mo sa Tayabas City. Anak ni Bagets. Anong pangalan nun? Si Paula. Paula Nadres, ang napakahusay sa larangan po ng sports ng basketball. Alam mo, isa sa ginagawa niya ngayon, magturo ng paano ang paglaro ng tama ng basketball sa mga nasa youth sector. Kababayan natin, Tayabasin. Alam niyo po mga viewers Malayo namin. ka sa bisyo kapag ka meron kang Tama. ganitong klaseng sports sa iyong katawan. Alam niyo po sa mga bago naming, although kami bago rito sa telebisyon, marahil ay nagtataka po kayo sapagkat bakit kami nakakapagbanggit ng mga nilalang na yan, ng mga Ang taong daming yan. pangalan, Yan ano? pong mga taong yan ay para sa kabatiran nyo. Matagal na po naglalabas-masok sa aming isang programa doon sa DCAT Radio sa Silangang Mayaw. Kaya po kung magtataka kayo, bakit ang dami nating kilala? Since kami po doon ay magpo 14 years na hanggang ngayon sa radyong yon, mga naglabas-masok na po yung mga yan. Halos lahat. Mga naging panauhin panauhin po. natin. Kasi yung labas-masok sa bahay ang ginagamit yan, partner. Balik sila after 1 month, babalik na naman. Patuloy na naglabas-masok. sumusuporta. Yeah, kaya po, kilala namin yan lahat. Lahat na po ng tao sa lalawigan, lahat na ng politiko sa lalawigan, ay naging pangunahing panauhin namin sa radyo yan, mapera sa gobernador. Tama ba ako? Tama. Hindi ko naman ako bidang gobernador. Miskin ng panahon naman nung, siya nga pala, naalala ko. Good morning ha kay Trina Inverga at kay Mark Inverga. Kasing sipag na Helen tanto si Mark Inverga. Pumiti-chair ng agriculture dyan sa bahagi ng Kongreso, ha? Masipag na magkapatid, Walang tulak kabigil sa magkapatid na yan, ha? Good morning, ha? At saka doon sa yung tao niya, si Saldi Garrigues, ha? Good morning, Padre, ha? Naalala kong bigla kasi kapartner ni Ma'am Helen yan palagi, Sa Kongreso palagi sila magkaka
tuwang sa trabaho nila. Pareho sila Alalahanin committee po chair. natin si Congressman Mark Enverga, kasalukuyan pong chairman, tagapangulo ng Komitiba ng Agrikultura sa bahagi po ng Kongreso. Kaya pangunahin po niyang isinusulong na mapaangat ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at kasama na po ang mga mangingisda. Paparito Marami po niyan sa ating pong lalawigan, mga nagsasaka, nangingisda. Kaya kung kayo interesado, kagaya po ng sinasabi natin dito sa ating palatuntunan, ang tabayanan po ninyo sa mga susunod na Paparito panahon. yan. Makakabalitaan at sisikapin po ng palatuntunang stand up ang isang Mark Enverga, Congressman Enverga, makabalitaan po natin ng direct. Paparito po yan sa mga susunod na araw. Atin lang inihingi ng permiso sa management sapagkat alam nyo naman, COVID tayo. Medyo may pulisiya rito na hanggat mari, limitado po ang papanik sa gusaling ito. Sapagkat mahirap pag nagkaroon ng isang problema rito, baka magkadamay-damay. Palalahanan natin yung ating mga laman ng iba't ibang mga lansangan sa ngalan po ng Quezon Port District Engineering Office, mga manggagaling po sa Kamaynilaan patungo po ng Kabikulan and vice versa. Tadaan kayo sa mga kalsadang minimintina ng Quezon Port DEO sa ngalan po ng Assistant District Engineer Rodel Perido. Kanila pong palaging sinasabi sa inyo, mag-ingat po tayo, tingnan po natin ang mga signages na nilalagay po ng kanilang opisina para maging ligtas tayo sa ating mga biyahe. Same din po naman, same po ng paalala ng Quezon First DEO sa ngalan po ng ating kababayan District Engineer Buddy Salvania, kabuuan ng Quezon First District Engineering Office. Mag-ingat din po tayo, marami po tayo mga makurbang bahagi ng daan dyan. Iwasan po natin ang gumamit ng mga cellphone o anumang gadget habang kayo po ay nagmamaneho. Focus lang po tayo sa paghawak ng manibela ng ating mga sasakyan. Tingnan po natin ang bawat tinutumbok nating mga daan. Naalala ko siya nga pala. Nire-recall ko sa isip ko, tama yung inimi ko. Sa tinagal-tagal natin sa radyo, ang hindi lang natin naging panauhin ay gobernador. Pero yung gobernador ng Sorsogon ay naging panauhin natin. Dating senador, anong pangalan? Magandang umaga, Chis Governor Escudero. Chis Escudero, Yan. kay Ma'am Jean Gumabay, kay Tita Lali. Magandang umaga sa inyo pong lahat. Mahabang panahon nakatuwang po ng ating palatuntunan, Senator Escudero. Ngayon po ay gobernador na lawigan po ng Sorsogon. Maray na aga sa inyo. Siya nga pala, tama. Naalala ko, yan yung gobernador ng Sorsogon na naging panauhin natin, pero senador pa siya noon. Since malayo na siya, ay kaya medyo Ang dami imposible niya na. ng isulong ng magagandang batas, Ay, Talagang mahusay nag-benefit naman yan ang mamamayan Pilipino mula Mahusay doon naman sa yan. edukasyon, sa pangkalusugan, at marami pa pangkabuhayan. Tinututukan talaga niya sa bahagi ng Senado. Oo, mahusay naman yan. Mga at veterano nakamarka yan. na batas na inakda po ng isang Chis Escudero. Sa legislative, sa paggawa ng mga panukalang batas, sa mga house bill na kung ano-ano, ay marami yan. Hindi na natin kayang bilangin. Good morning dyan sa Sorsogon po. Maring sa Facebook, ay mapapanood tayo ng ating mga Mapapanood kaibigan niyo dyan. po kami. Pwede niyo sundan ang palatuntunang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Hanapin niyo lang po ang account ng Stand Up Balikatan. Talagang kanina ko pa iniisip tama ako. Sa tinagal-tagal natin sa iba't ibang radio station, gobernador lang hindi ko na imbitahan. Hindi lang naman yung nakaupo, piski mga previous, hindi rin natin na kumida sapagkat mahirap ang schedule ng mga yan sapagkat alam mo naman sa dami ng gawain. Pero hindi Bakit na naging panauhin May natin? bearing ba sa'yo pagka na-interview mo ang governor? Konti. Sa akin kasi, mas may bearing sa akin yung halimbawa, magsasaka, natanong ko kung paano niya nabubuhay ang nag-guess kanyang na tayo pamilya. ng ganun, Marami tayo nag-guess na gano'n. Pero hindi masyadong magpapaangat sa pangalan ng isang maliit na siluntutor kung makapanayam ko ang isang gobernador. Hindi naman. Ang may very purpose is, alam mo na, para makapagkwento siya ng kanyang mga pinagagawa sa buhay at yung hindi niya nagawa. Magandang umaga diba? kay Governor Ramil Hernandez, kaibigan natin Chris Sanje, ang mahusay po na PIO ng lalawigan po ng Laguna. Mabuhay po mga kababayan nating Lagunense. Alam mo, nung bukal pa yan, palagi natin nakakausap Nung naging gobernador na, medyo mahirap na nating makausap. Masipag ngayon si Governor Hernandez, pinupuntahan po talaga ang lahat ng mga bayan sa kabuuan po ng mga distrito ng lalawigan ng Laguna, lalo tigit tinitingnan po ang kalalagayan ng Lagunense sa pagresolba po ng problema ng COVID-19. Si Karen Agapay ba, Vice Governor? Vice Governor Attorney kumare Karen mo yata Agapay, yan, si kaibigan Attorney. ni Congresswoman Helen Oo, Tan. kaibigan din natin. Diyan sa, nung bukal pa yan, ay na-interview rin natin ng madalas si Attorney Karen na Agapay, Vice Governor,
good morning ha, dyan po sa bahagi ng San Pablo City. At Sa dyan City siyempre of sa Laguna. Seven Lakes. At Oo. sumapit na naman tayo sa oras ng ating pamamaalang partner. Pasalamatan natin ang mga tumutok. Kahit po araw ng linggo, sinamahan nyo palatuntunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon. Kahit po kayo ay namamalansya, naglalaban na ang marami sa inyo, naglilinis na ng inyong mga tahanan, loob at labas man, o ano man po ang inyong mga pinagkaabalahan sa mga nag-aalmusal. Magandang umaga, salamat po sa inyo. Gaya ng sinabi ko, hindi ako bababa sa 4 na palapag ng gusalang ito kung hindi ko maalala ang isa sa pinakamabait na naging bossing natin bossing natin ngayon si Ma'am Das Ojeda Resido Cruz at kanyang may bahay na magaling umawit, si Rodel, at of course ang ating bata pang datihang mayor ng Mulanay, Mayor Tito Ojeda. Good morning bossing, at si King Formaran po namamalam bukas Lunes, at sa gusto nyo kami po ang mapapanood nyo pangalas 6 hanggang pangalas 7. Maraming salamat po sa lahat ng sumabaybay kahit sa Facebook Live. Pasalamatan natin palatuntunang stand-up, balikatan para sa Sulong Quezon. Napakinggan po ninyo sa mga himpilan ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 FM Pakakrambayan. Napanood nyo sa Broadcast Channel 6. Siyempre, napakinggan nyo rin po kami sa 98.9 Love FM sa bayan po ng Lopez, Radyo Servicio 93.3 bayan po ng Gumaka, bahagi po ng Tagkawayan Quezon Supreme Radio 98.3. Pasalamatan natin ang ating mga nakatuwang mula po sa bahagyang technical si Randy Remontigue at ang gwapong si Raymond Arbulida. Ako po naman ay nakasama, nakabalitaan, maliit pong tinig mula po sa bahagi ng Bondok Peninsula. Nagmamalaki, isa pong anak ng magsasakang magniniyog, si Celine Tutur. Nagsasabing muli ka ng umaga, kagaya ng araw-araw na pag-asam nating lahat, mabuhay tayo. The preceding was a paid broadcast. Ang mga narinig na opinyon at pahayag ay pawang sa blank timer lamang at hindi ibig sabihin ay ito na rin ang pananaw ng may-ari at management ng himpilan. Mula sa Media Capital ng Calabarzon, live and in colors,